Ganto dyan. Ito pala mali ito din. Pang Aerox yung nakuha mo. Halimbawa lang. Baklasan tayo. Doon tayo sa true. Subukan na mag-hawak, master. Doon tayo sa true. Sige sir, pa ano na rin. Tanggal na. Ayan mga boss. Ang function na itong lining, ay kumapit dito sa clutch bell. So bakit nga ba nagkakaroon tayo ng dragging na tinatawag? Kasi ito sobrang kinis na nito. Sobrang kinis na yan, ilalapit natin. Sobrang kinis na niya. Ngayon, kapag ito naitulak na ng torque drive, may mga chances na pagpalo niya ng pataas. Yan, kasi ang palo niyan pag ganito eh. Ang palo niyan pag ganito. Yan, pag ganyan siya. Ganyan siya pumapalo. Every time na magre-rev ka, etong tatlong to, gumaganyan. Bumubuka. Kaya kung mapapansin nyo, hindi pantay ang lining. Mas nauunang na ano dito, na uupod. Yan, mas unang nauupod dyan. Ngayon, ito yung function niya, yan. Ito si lining. Ito si clutch bell. Si clutch bell, konektado kay mags yan, yung gulong natin. Kapag halimbawa, nag-rev ka, aangat to. Yan, ganyan. Aangat to. Kaya huwag kayo maniniwala dun sa clutch lining resurface. Kasi, ang buka ng ating lining ay laging paganyan. Laging paganyan. Paano mo malalaman kung pudpud na yung lining mo? Check mo pag ganito. Pag ito hindi mo na nakikita or pantay na neto, pudpud na yan. Halimbawa ito pantay na dito, pudpud na. Ganun po kasimple yun. Itong bell, halimbawa sinabi ng mekaniko, bengkong na daw. Ito, kailangan makita mo sa sarili mong mata. Tol, salang mo. Salang mo doon. Yan na, ganito lang po kasimple yan sir ha. Wait. Boss, tara dito para makita mo. Ayan ha. Ganyan nyo po makikita. Ayan, ayan. Nakalagay po, di ba? Nakabukas. Oh, ba't nakalaki yata? Or nakasahid yung gulong? Angat mo ng konti, tol. Ayan ha. Pagugulungin nyo yung gulong. Ayan. Yan yung makikita kung bengkong na. Ayan naman po, hindi naman po talaga nagiging 0-0 yan. Siyempre may konting-konting wiggle yan. Pero yan, yung bell ni sir. Okay pa yan. Wala pong bengkong yan. Para maiwasan yung maloko tayo, ikaw mismo, ito mga common sense na lang po itong itinuturo ko eh. Pero very informative talaga to kasi marami kang matutulungan na tao dito. So ibig sabihin kahit talong yan, basta yan, maganda ang ikot niyan, walang problema yan. Balik tayo dun sa dragging. Ayan, sobrang kinis niyan. Kaya sa sobrang kinis niyan, sumasablay yung lining pag rev natin. Parang dumudulas na. Dumudulas siya, exactly. Pero hindi laging ganon ang issue ng dragging. Kasi hindi lang dyan nagtatapos yung dahilan kung bakit dragging. Itong belt mo halimbawa, sobrang luma na. Pumapagpag yan ng ganyan, no? Ngayon, pagka sobrang pagpag niya na, syempre, nag-i-slide din yung belt mo dun sa torque drive and pulley mo. Kaya ito, recommended ko, mga 20,000 palit ka na. Basta dumating na 20,000, huwag mo nang hintayin kung maputol o lumuwag yun. At saka ang tension nito, pag binibira mo yung motor mo, nasa ibabaw yung tension. Pagka naman bumitaw ka sa silinyador, napupunta dito yung tension. Yun yung minsan naririnig niya tumutunog din sa motor nyo kasi pumapalo siya sa crankcase. Yan, ito. Ayan o, ayan o. Kita-kita naman eh. Lagi po natin hahanapin yung signs and symptoms kung pumapalo na ba yung belt. Ayan po. Oo nga, ano? Kasi pagka nag-rev ka, nasa taas yung tension, papalo to. Ngayon, kapag binitawan mo na, syempre, magsishift na ulit siya ng gear.
nandito naman yung tension. Dito naman napupunta yung isang palo. Ayan oh. Saktong-sakto yung video. Ayan, nakikita nyo naman yan, yung mga signs and symptoms na pumapagpag yung belt nyo. Minsan normal lang naman yan, lalo na kung depende sa setting ng ano, ng mekaniko. Sir, makisuyo lang sir. Kasi may mga mekaniko na naglalagay ng washer dito. Op. Baka makita eh. Yan. Tapos ito may dalawang version ng pulley ng Miusol ay 125 tsaka M3. Ito magkaiba to, pero pwede sila parehas. Iisa, kaya nga lang ang torque drive nila magkaiba. Paano mo naman malalaman kung dinigri talaga yung ano mo? Yung toto. Ayun oh. Kukuha ko ulit ng sintomas. Ayun oh, makikita mo yan oh. Yung mga nakikita mo parang linya-linya. Oo. Yan, ibig sabihin yan, tinabasan talaga yan. Pero pag ito, walang ganyan, ibig sabihin, niliha lang yan. Magkaiba yung dinigrisan niliha lang. Pero sir, di ba may nakikita kang linya? Meron. Salatin mo, sir. Tingnan mo kung may masasalat ka. Nararamdaman mo ba yung linya? Hindi, di ba? Hindi. Hindi mo mararamdaman yan, sir, kasi makinis na makinis yan. Ito pa. Ito, naka-ano to, stock lang to. Paano mo malalaman kung talagang may degree ring ginawa yung ano? Paano mo rin malalaman kung may degree ring ginawa yung makinista mo? Dito, sir. Ayun. Mapakita ko na, sige, kahit secret lang. Yan. Ito ang senyales. Dito mo makikita kung talagang dinigri niya. Kasi ang nakadigring ano, tinatabas din to. Pag ito hindi tinabas na makinista mo, pinakinis lang. Promise, hindi dinigri yun. Stock pa rin ang degree mo, ang ginawa niya lang, pinantay niya lang yung kanal dito. Oo. Pinantay niya lang to. Siyempre marerefresh din yung motor mo kasi pantay na ulit yung ano eh. Yung kain eh. Ayun o, bakat ng belt yan o. Bakat ng belt yan, ibig sabihin hanggang dito lang yung belt. Kasi luma na. At saka pagka magte-testing po kayo ng motor, huwag nyo ite-testing yung bago. Kasi ang bagong motor wala talagang dragging, malakas talaga umatak. Kasi bago makina, bago lahat. Sariwa lahat. Ang pagte-testing po natin, yung lumang-lumang motor, katulad nung kay sir, 3 years na po ito, walang ginalaw. Dito natin malalaman kung talagang may difference ba talaga yung gagawin natin. Yan. Ganun ganun lang kasimple po yan para hindi tayo maloloko. Ito ilang ulit ko po sasabihin sa inyo, hindi magiging perfect circle yan. Mauuna lagi ito, yung nanditong side, kasi nandito yung clutch spring, yan. Ang buka niyan, patagilid, pag ganyan Hindi po bubuka ng ano yan, yung ganon. Pagka bumuka ng pag ganon yan, ihinto yung motor mo. Brake na pala. Oo, brake shoe po yung umaano ng pag ganyan, sir. Brake shoe lang ang pumapalo ng pag ganon. Kaya wag po kayo maniniwala doon. Ito sir papakita namin sa inyo. Wala po kaming gagawing wala po kaming gagawing kahit liha dito. Tapos papakita rin namin after. Patatakbuhin namin, tapos kakalasin namin yung bell regroove namin. Ito yung tinatawag na bell regroove. Dito nyo lang kay Riggs Moto makikita yan. Pag may nakita ko sa iba, ginaya po. Sige po, mamaya po ulit magla-live po kami. Yan. Copyright.